Good day, welcome to my YouTube channel. For today's video ay mag-file tayo ng ating annual renewal ng ating BIR business plus payment na rin through online channel. So kung wala pa kayong EBIR forms, so download lang po kayo sa www.bir.gov.ph. So meron po doon yung bagong version. So under EBIR forms tayo mag-file ng ating annual registration. Lagay lang po natin lahat ng basic details na kailangan dito sa ating EBIR forms para makapag-proceed na po tayo sa filing ng 0605. So mga nagtatanong kung saan nakikita yung line of business, meron po yan sa ating COR. Check nyo lang doon, nakalagay po yung line of business. Under BIR forms, select po natin yung 0605 and then fill up na po natin yan. So select po natin yung calendar year kasi kapag di nyo sinelect yan, yung year ended nyan is 2023 ng January. So ganyan po dapat, 12 December 2023 yung year ended pag sinelect mo yung calendar year. So number 3, leave it blank. So proceed po tayo sa due date. So yung due date po nito is January 31, 2023. So 01/31/2023. Number 5, leave it blank. So proceed to number 6 for the ATC. So under ATC, all the alphanumeric tax code, select po natin yung MC180. So ito po yun, registration for VAT or non-VAT taxpayers. So MC180 po yung ating alphanumeric tax code. So both for non-VAT at saka VAT taxpayers po yan. For the return period under number 7, so December 31, 2023. Then number 8, select yung tax type. Then hanapin po natin yung RF, stands for registration fee. So nandito po yan, RF. Yan, select. Number 11, select po natin yung individual or non-individual. So select is individual po tayo. For number 17, select others and ilagay pa natin dyan is RF or registration fee. Next, select mo yung full payment and then under computation of tax, ilagay nyo yung 500 pesos as your payment ng ating renewal ng BIR business. So 500 pesos for the whole year na po yan. Okay, validate na po natin to. Once nag-validate na po yan, wala po tayong kasalanan. So validation successful naman. So ibig sabihin lahat ay tama. Then submit final copy. So just make sure na stable yung internet para hindi siya mag-fail. Ayun, nakapag-submit na po tayo. Then antay na lang po natin yung email confirmation ni BIR. So kahit wala pang email confirmation, pwede na po tayo mag-proceed to payment. So for this, kailangan po natin mag-print out ng hard copy para ating ilagay sa ating business establishment kasama nung resibo ng pinagbayaran mo. So proceed to payment na po tayo. So ngayon babayaran natin siya through GCash. So punta po tayo sa ating GCash app.
So, under dito sa may bills, so click natin yung bills, and then select po natin yung government. Tapos ito po siya sa may under BIR. So, lagay natin yung amount. Amount is 500. So, registration fee ng ating annual registration ng ating CUR or yung business natin sa BIR is 500 pesos. So, select form series is 0600. So, form number is 0605. And then tax type is RF. RF. So, registration fee. Then, para sa return period naman is December 31. So, December 31, 2023. So, dahil calendar year po tayo, so magpa-fall siya sa December 31, 2023. So, registration for the whole year. 12/31/23. So, wag pong magkakamali dyan. So, just enter your TIN number. So, yung 9 digits lang po, no? Ilalagay lang po yung 9 digits na TIN number. So, wag nyo na pong isama yung 000 sa huli. Dito nyo po ilagay yan sa branch code. 0000. Kaibahan lang, gagawin yung 5 0 yung sa branch code. Pero kung meron po kayong isang branch, so gagawin nyo is 00001. So, kung yung isang branch lang yon. Kung may number 2 branch, so gawin yung 002. And so on. So, ganun lang po yun. Lagay yung email address para malagay yung inyong receipt. Doon isi-send the GCash yung receipt ng ating payment. Okay, double check. Form series is 0600. Form number 0605. Tax type is registration fee. Return period is 12/31/23. Your TIN number and your branch code. So, ganun lang po. Then, confirm payment. So, ayun, bayad na po tayo. Nakapag-renew na po tayo ng ating business sa BIR. So, once na paid nyo na, so kailangan yung i-print out ito kasama yung ating final na form sa EBIR forms. At i-display po natin yan sa ating business establishment. Kasi hahanapin po ni BIR yan once nag-audit. So, save. And then print out yun lang. So, ganun lang po yung kadali. And that's all for today's video. Thank you and please subscribe my YouTube channel. God bless.